Good morning mga kapatid, no? Ako palaga nakatagal talaga sa ating devotion ngayong umagang ito, no? So ang ating devotion ngayon, mabasa natin sa Book of John 9 verse 4. Sinasabi dito mga kapatid, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night coming when no man can work, no? Sinasabi niya, kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa atin, samantalang araw pa, no? Dumating ang gabi na wala ng taong makagawa. So bakit sinasabi ng verses ito mga kapatid na kailangan natin gawin daw ang mga ipagawa natin Panginoon habang pinadala sa atin habang umaga pa, dahil pagdating ng gabi wala ng tao mga makagawa nito. So ang mga kapatid, yung mga gawa ng mga kapatid, ito yung nag-represent sa atin. Pag araw pa mga kapatid, ibig sabihin buhay pa tayo, no? Ibig sabihin pag buhay pa tayo, kailangan pa tayong igagawin natin ang mga gawa. Dahil ngunit kung gabi na nag-represent na patay natin, paano pa tayo makagawa kung patay na tayo, no? Ngayon mga kapatid, no, itong Bible verse na ito mga kapatid sa Book of John, ito yung time na si Panginoong Hesus ay nagpakita sa kanyang kapangyarihan, kung saan mga kapatid, doon niya sa batang bulag ipinakita ang kanyang kapangyarihan, no? No, sabi, basahin natin sa verse 1 nito mga kapatid. Sa verse 1 nito, sinasabi sa Bible verse na Master, may nakita kasi silang bulag mga kapatid. Sabi niya dito, Master, sabi na niya mga disipulo, Master, sinong makasalanan, ang batang bulag na yan o ang kanyang mga magulang? Sinagot ng Panginoon sa verse 2, sinasabi niya dito, wala sa bata na yan at sa kanyang magulang ang makasalanan. Sa verse 3 ngunit sinasabi sa verse 3 na sa pamagitan sa bulag na yan ipakita ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, no? Ipakita sa bata na yan ang kapangyarihan. Pero pagdating sa verse 4 mga kapatid, iba ang verse na sinasabi dito, I must work the work of Him that sent me while it's day. The night coming when no man can work. Bakit sinasabi ng Panginoong Hesus mga kapatid nasa verse 4? Ano bang kailangan natin gawin? So kailangan ng mga kapatid ay time. So mayroon tayong time sa ating panampalataya, no? Time will set you free. So ang time mga kapatid, yun ang magbigay sa ating ng time sa ating panampalataya, dahil alam natin ang pinakamahalagang bagay sa mundo ito ay time, oras sa panampalataya mga kapatid, no? Sabi sa introduction sa time is real for God. It becomes the main truth which He make known is His enduring love to humankind, no? Then on the other time and humanity are immortal of sin. So sabi niya ito mga kapatid, ang oras ay totoo para sa Diyos, no? Ang oras daw ay totoo para sa Diyos, at ito ang nagiging paraan kung saan ipaalam niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal, no? Walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Sa kabilang banda, ang oras sa sangkatauhan ay walang kamatayan at kasalanan, no? So yun ang walang kamatayan. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang ating kasalanan ay walang kamatayan, no? Walang kamatayan ang ating sin, no? Sabi niya, immortal of sin. Humanity are immortal of sin. So, yun ang time, introduction. May oras sa Panginoon. So, may lahat ng bagay yung kapatid, kailangan ng oras. So, time talaga at pinakamahalaga, no? Sabi dito babasa mga kapatid sa Ecclesiastes 3, verse 1. To everything, there is a season. Sa lahat ng bagay mga kapatid, napapanahon. And time to every purpose under the heaven. So, ang mga time mga kapatid, napanahonan sila lalim sa langit, no? So, ang time ay every season, no? Napanahon ang time, no? May panahon, o kung babasahin natin mga kapatid ang Ecclesiastes 3, verse 1 hanggang 8, lahat ng time yan mga kapatid, pagkamatay, pagpanganak, pagkabuhay, lahat ng time na sulat sa Bible yan mga kapatid. Pero dito, sinasabi dito sa Ecclesiastes 3 verse 2, sinasabi niya
At sa verse 2, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Bakit sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, na time na pagtatanim at time din sa pagbunot sa kanyang tinanim? Bakit? Ganun yan, mga kapatid, sa ating panampalataya, no? Sa ating panampalataya. So, kung lahat ng tayo ay manampalataya, mayroon, mga kapatid, na daling matisod, no? Ibig sabihin, matisod, mga kapatid, yung isang matisod nating mga kapatid ay maaring yun ang dahilan na magkaroon na siyang negatibong reaksyon sa ating panampalataya, no? Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi niya hayaan yan na siya ang maging katisuran sa ating manampalataya, bagkus bubunutin siya ng Panginoon doon sa kanyang kalalagyan, no? Hindi ipahintulot ng Panginoon na ang isang grupo ng manampalataya na mahaluan ng isang negatibo, mga kapatid. So, sabi niya to, time to plant, ang Panginoon nagtatanim, pero kung nakita niya ang pagtatanim niya sa isang panampalataya, mga kapatid, ay siya lang ang magkaroon ng problema sa ating gawain, ay ang Panginoon din magbubulot sa kanya kung siya siyang alisin, mga kapatid, no? Yun ang oras niyang pag-alis, no? Sabi niya sa 3, a time to break down and a time to build up. So, di naman lingid sa ating mga kapatid na mayroong pagbagsak, mayroong pagbagsak sa mga kapatiran, mabagsak, magsakit. So, yan ang mga bagay na mga hindi lahat ng panahon ay ikaw nagkasakit. So, i-build up ka ng Panginoon. At ang mga negosyo, mga kapatid, hindi lahat na nag-success. So, ang Panginoon din magtaas, mga kapatid. So, mayroong oras, mga kapatid. May oras pagbagsak, the time to break down, and time to build up. So, ibaba tayo sa ating panampalataya, may virtue tayo sa ating Panginoon, itayo tayo ulit, mga kapatid, no? So, ganon. So, sabi dito, sa time of truth, ang katotohanan, ang ating katotohanan, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng panampalataya, no? Kung manampalataya tayo, patutuon natin ang ating panampalataya. Dahil oras na, sabi niya, I must work the work why sent me while it's the day, no? So, gawin natin ang mga trabaho natin habang araw pa. Dahil pagdating ng gabi, wala na makagawa nito. So, pag araw pa, ibig sabihin, umaga pa, buhay pa tayo. So, kailangan ang ating throat of faith manatiling makatayo, mga kapatid. Sabi niya sa John 8:31, sabi niya dito, then said Jesus, sabi ng Panginoong Hesus, to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, no? Sabi niya, sabi ng Panginoon, nang nagkagayoy, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, sa atin, sa lahat niyo, yaon naniniwala sa Kanya, kung kayo'y magpagpatuloy ng aking salita, kayo ay tunay ng aking mga alagad. Sinasabi ng Panginoon na kung tayo daw ay magpatuloy sa ating mga ginagawa, sa ating panampalataya, ay tinatawag tayo ng anak ng Diyos, no? So, continue lang tayo, mga. Mayroon tayong truth of faith. Maniwala tayo na tayo po ay anak ng Diyos, no? Sabi niya sa 32, sabi niya, and dahil sinasabi niya, and he shall know the truth, and the truth shall make you free. So, sabi niya dito, sabi niya ito, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. See, mga kapatid, so, kailangan, mga kapatid, hindi lang yung manampalataya na magbigay ka talaga tayo ng oras, no? Hindi talaga yung sama-sama lang sa kasama. So, ganoon talaga, mga kapatid, no? Dahil sinasabi dito sa verse ng 2 Corinthians 5:6, for we walk by faith, not by sight. We will walk by faith, lakarin natin ating panampalataya, not by sight, hindi sa ating nakita, no? Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating panampalataya ay hindi nakita mo sa isang kapatiran na nagnegatibo, hindi mo nakita sa isang bagay na isang negatibo. So kung anong nandito sa atin ay ito ang ating lakarin, no?
So, marami pa ito mga kapatid, pero ang oras natin ay limitado, no? So, kailangan natin mga kapatid ay mayroon time tayo sa ating eklesiya, sa ating time sa ating panambahan, may time tayo sa ating commitment, dahil para hindi tayo magkaroon ng negatibo, para habang buhay pa tayo mga kapatid, araw pa, ibigay natin commitment sa Panginoon. Truth, katotohanan of faith sa ating panampalataya. So mga kapatid, kung tayo ay manampalataya, nga wala na magpilit sa atin, ay mayroon tayong kalayaan, no? Kalayaan. Time to may freedom tayo mga kapatid, no? Sa ating panampalataya. So, ang walang only God ng ating virtue ng Panginoon nang itaas, walang iba. No, wag nating abutin na tayo gabi na, no? Night no comment, we no man can work, sabi niya dito. Kung gagabi na, wala nang sinumang tao makagawa, no? Pag gabi, i-represent ng patay na. So habang araw pa, gawin natin ang mga ipinagawa ng Panginoon sa atin upang araw pa, dahil pagdating ng gabi, wala nang sino makagawa nito mga kapatid. O sana po, sa atong devotion itong umagang ito, yung sabi dito na may time to plant and which planted, na ang Panginoon ay magbunot. So time sa pagtanim and pagbunot ko. So nakita ng Panginoon mga mayroong negatibo o magkaroon siya ng problema sa eklesia, ang Panginoon ay magbubunot, no? So ganyan mga kapatid. So ngayong umaga mga kapatid, manalangin po tayo. Maraming salamat Lord sa imong oras na binigay mo sa amin. Maraming salamat Lord sa time na gilaan mo para sa aming debosyo sa umagang ito. Maraming salamat Lord na kami buhi pa. Ibig sabihin araw pa Lord. At ang mga pinagawa mo sa amin ay ginawa namin na ayon sa aming panampalataya. Maraming salamat Lord, nandiyan ka Lord. Nag-iingat sa amin, nag-provide sa amin ng pangailangan bawat isang membro ng eklesia namin Lord, sa panguna sa aming mahal na pastor, sa kanyang pamilya, at pag-ingat at sa aming mga sentinel, at pag-ingat din Lord sa mga lahat ng bagay at pagbigay sa aming provision. Maraming salamat Lord sa aming kapatiran nga patuloy na manampalataya sa iyo. Talagang gagawin namin Lord ang mga utos, mga pinagawa mo sa amin habang araw pa, dahil alam po namin pagdating ng gabi ay wala na, di na po namin kagawa. Doon ay pagawin ng gabi ay patay na po ang represent sa patay Lord. Maraming salamat Lord sa umagang ito. Ikaw po yung itaas, wala pong iba, ang bugtong anak mo si Jesus. Amen. Thank you po mga kapatid. Maraming salamat po. Okay.